kababayan, ma'am sir, this is Jam, the Filipino channel ang inyo pong lingkod. So today is January 27, 2026 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Pathfinder Philippines, Marikina Heights, Bayan-Bayanan Avenue, Concepcion, Marikina po ito. At dadalhin po natin yan sa may BOSTA Investigation and Security Agency sa may Justice Lourdes Paredes, San Diego, Socorro, Cubao, Quezon City po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Samantala, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan habang tayo papunta doon sa ating pick-up area. Parang kontrolado. At even if nakakulong kami, no? Nakadetain kami, nagpe-perform kami. Nagpa-file kami ng business resolutions. Ako nagkakandak pa ako ng hearing sa loob ng bulungan. Nakapagpasa ako ng batas, pagpataas ng sweldo ng sundalo, police, teacher at government employees doon sa loob ng piitan. Kumaga, nagpe-perform ako. Pero ito, wala siyang dahilan. Di naman siya nakakulong. So, ano ang reason? Ito talagang kagustuhan niyang ayaw pumasok. So, malaki po ang diferensya. Okay. Ito na siguro. Pero ano ba alam ninyo doon sa warrant of arrest? Allegedly, laban kay Senador De La Rosa, merong nga ba talagang warrant na inilabas? Kasi ngayon naman wala naman tayo nakikita ng warrant eh. Ayun po, yun nga po, ang basehan natin dito ay tanungin natin yung iba't ibang ahensya ng gobyerno. Sila ba ay nakatanggap na ng warrant? Ganun lang po yun, di ba? Kasi sila yung magsiserve. Kung walang warrant, ibig sabihin, wala siyang basis. Bakit siya patago-tago? Ano ba to? Napaparaning siya o natatakot? Di ko ba? So, hindi siya binoto ng mga kababayan natin para ganyan lang, ano? Isang tabi lang yung mandatong binigay sa kanya. Oo. Wala ko bang kapangyarihan ang Senado na kumpel a senator na pumasok? Kasi nga po, kakabanggit niya lang, mandato niya ho kasi yun eh, serbisyo publiko rin ho yun eh. Bakit nag-aantay tayong siya mismo ang bumalik? It's supposed to be, merong power yung Senado pagka may kailangan ipasang importanteng pieces of legislation para makakuha ng quorum. Pwede yun in extreme cases, pero ngayon hindi naman problema sa quorum ng Senado, no? But pwede sila mag-impose ng disciplinary action kung may magpa-file ng ethics complaint sa kanya doon sa ethics committee. So yun nga, that's what we plan to do para ma-address na ito. Pero dahil nga nasabi ko kanina, bibigyan ko pa po ng konting palugit pa para lang mapag-isip-isip niya na kailangan niyang panindigan yung mandato na binigay sa kanya ng tao bayan. Kaya yung mga tao bayan nagtatanong, sumusweldo ba ito? Hindi mo pumapasok. Pati yung staff niya. Sumisweldo na. Hindi ba? Yun nga Sumisweldo po, Yun na nga kompleto. po. Kaya nga ho yun yung magiging reason para isara yung kanya opisina. Ngayon, for humanitarian reasons, yung mga empleyado niya, pwedeng i-absorb yan ng Senate Secretariat para bigyan ng ibang trabaho. Yun po ang ginawa. Alam ko po, nakatuto kayo doon sa kaso po ni dating Pangulong Duterte sa The Hague, no? Dito sa ICC. But what do you know about the warrant? Yung pang information ni Ombudsman Remulla, meron din ngayong ganong klase ng informasyon na Senador? Dito po, let's just say that I am not in a position to confirm or deny anything. Wala namang, kumbaga, kung ano yung sinabi ni Ombudsman Boying Remulla, palagay ko naman, hindi rin naman niya dudukutin lang sa hangin yan. Meron din siyang basihan. But at the end of the day,
meron bang warrant doon sa iba't ibang ahensya? Yan, galing siya ng PNP. Tatanungin lang naman niya eh. Sa mga contact niya, meron na bang warrant? So yun naman po yung ultimately ang basehan eh. Di ba? Sila yung magsiserve. So, kailangan na lang niyang magsugal. Ano ba ito? Meron bang warrant talaga o wala? O ngayon, for as long as walang warrant sa iba't ibang ahensya, eh wala rin siyang dahilan. Ba? In fact, kahit nga may warrant, eh, supposed to be, pumasok ka pa rin. Kagaya namin, nakadetain kami ni Senator Laila. E di, pwede pa rin siya mag-perform kung gusto niya. Okay. Senator, Panghuli na lang sa akin, pahabol ako dyan. Kung pag pinalo lang po yung ethics complaint, ano po yung maaaring laman nun? Kasama rin ba doon yung rekomendasyon kung talagang umabot po doon sa 6 months na kailangan nyo talaga siyang i-file, Senator? Yan po ay solely prerogative ng mga miyembro ng Senado. Kasi sila yung magpapataw ng disciplinary action sa kapwa nila. So marami pong pwedeng maging penalty dyan, o pwedeng censure, pwedeng warning, suspension, or expulsion. So depende yun. Pagka-expulsion, kailangan at least 2/3 ang makukuha nilang boto bago ito maibigay. Pero kailangan eh, kasi hanggang 2031 pa siya. So paano ito? Sinayang yung isang opisina. Di ho ba? Senator, salamat sa oras Maraming mo, salamat Thank po. you. Opo. Umaga po sa Maraming inyo. salamat po sa inyo. Thank you. Si dating Senador Antonio Trillanes IV. Sa ating pagbabalik, makamakuha natin ang chairman ng Ethics Committee ng Senado, mga kapuso, si Senator J.B. Ejercito. Oo. Pero nagpadala tayo. Oo, ng mensahe po kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Parang syempre makuna rin po ang kanyang panig, pero wala pa po siyang tugon. So inaantay po namin dito sa Super Radio. Dito na po bukas po ang aming himpilan sa inyong tugon, Senator de Yun, la no? Rosa. Dito tayo. Ang inyong lakas matapos po kayong magpasko sa ospital, pero mukhang marami kayong tatrabahuin. Nabuo na ba yung ethics committee ninyo, Senator? Ako, finally kahapon na Joel, lala na baka na yung plenary, yung mga huling membro kaya kompleto na kung makukonstituted na yung ethics committee. No, kasi na naging problema, pinailan ako ng kaso, ready daw sa duty nga lang, hindi pa nakukonstitute ang ethics committee at that time kasi nga, dumaan ang budget hearing, tapos nagkaroon ng bycam. So, hindi nagkaroon ng pagkakataon na mabuo itong mga miyembro committee. Pero kahapon, finally ay nakompleto na at mag-organizational meeting na kami siguro by next week. Okay, kanina kausap namin si Senator Antonio Trillanes at binabanggit niya, bibigyan pa niya ng konting palugit, di ba, Lala? 6 na buwan. 6 na buwan. Sa kanyang tansye, baka daw Mayo, mag-file siya ng ethics complaint laban kay Senator De La Rosa. Kung hindi po ito, magpapakita po sa mga sesyon po ng Senado. Usually, ano ba ang proseso ng pagpapile ng complaint laban po sa isang Senator Jim? Pero kung talaga magpa-file na siguro sa committee, ethics committee, tapos bibigyan yan na schedule natin, no, sa mga miyembro natin. At tayo naman, political body tayo, kung ano man yung position ng committee, susundin po natin. At siyempre, titignan kung ano po ang may grounds doon, no? Titignan po siguro yung mga ebidensya at yung mga dokumento kung talagang ito'y pwedeng ituloy, no? Ang kaso. So, i-vet muna yan bago natin po i-announce kung sino po yung mga may kaso ng napilad po sa ethics. Okay. Senator, sa akin lang po, kailan ba nagiging concern na ng Senado yung pag-absent ng isang senador? Kasi iba ng timeline. Like for Senator Trillanes, 6 months, dati po sa kaso ng Senator Ping, 9 months lang nawala. Ay, ano ho ba talaga, meron ba talaga tayong black and white? Ilang araw, ilang buwan mawala para maging concern ng Senado? Ba't photo proprio kayong sumilip nung problema niya? Initially kasi binasa ko yung rules kamakailan. Ang nakalagay doon, yung nakatabi rin ni Senator Vicente Soto na isa sa mga most experienced, na you can only compel a member to attend, no? Pag if a quorum is needed. Kumbaga talagang hindi mo
pwede hindi mo inuobliga na pumasok ang mga miyembro except kung kinakailangan ng quorum. Pero yan ay magiging depende rin no, sa pag-uusapan ng committee ng mga miyembro. So mag-deliver ito. Tsaka ang committee members natin, pantay yan. Tatlo sa minority, tatlo sa majority. So you can be, rest assured na magiging papasok. Parang may gray area din po doon kasi parang sabi nga, nagpa-function din naman siya kahit hindi pumapasok sa opisina, may staff din naman siya. So technically, he's working. Paano po ba natin mababalanse yun yung Senator Rosa? Well, yan naman hirap talaga rin dala, no? Kasi, as you said, gray area, sabi naman na function din ng kabilang office. So, siguro yan eh, that's depends on the appreciation na lang ng committee members, no? Kapag nagkaroon na ng mga investigasyon kung talaga nag-progress na itong complaint, kung nakita nila na may grounds, then it can progress, no? Pero kung hindi naman, it can be outside the issue. Wala po nung, isa na lang po, wala po nung yan, nawala nga, nag-meeting in action si Senator Bato, nakausap niyo ba? Meron bang maaaring pakipag-ugnayan? Killer, so ano po bang maaaring update sa kanya, Senator James? Wala eh. Wala pa kami balita. Nung dati, nag-text pa siya sa Viber group, no? Ng Bong Senate. Pero hindi na siya masyadong active, no? Pero sabi naman yung kanyang office ng functioning naman, skeletal force, may mga pumapasok naman. So, yun lang ang sabi. Alright, but there has to be a complaint. Dapat merong mag-file ng complaint bago niyo po silipin yung kaso ko ni Senator De La Rosa. Tama ka, Joel, no? Wala pang kasi complaint, kaya hindi pa sinisilip. At nasabi ka ni Senator Francis Soto, kaya nagsabi na yun lang, yung tinanong yung sila pa pwedeng anong grounds kung pwede na siyang bigyan ng action. Sabi niya nila, kanya lang galing na it's only complaint pag kailangan ng quorum. Pero sa ngayon ay hindi natin, no? Wala pa naman complaint. Hindi natin. Tsaka ngayon, una po ito sa may mga aalalay sabi po dito. Okay. Yung complaint kay Senator Jesus Cordero, ngayong buo na po ang Ethics Committee, paano po ang magiging disposition niyo po doon? Ganun din. We will, siguro i-invest muna natin, no? Lahat ng ethics complaint. Pero ano tayo, no? As chairman, siguro magiging policy natin, first in, first out. Kung ano po yung depende kung sino pinakalauna nag-file na kaso, unahin po natin. Yung kay Senator Chief, mag-aapat pa yan. Actually, may natatlo pang nauna dyan. So, hindi naman pwedeng dahil pinipilit nung si Aceron, na unahin yung kanya, iuunahin yung kanya, first in, first out tayo dito. May sinusunod tayo mga rules. Alright. Senator JB, salamat sa oras mo. Maraming salamat po, Good Senator morning. James. Salamat din po, Joel and Dalala. Thank you. Senator JB Ejercito, Chairman, Ethics Committee, mga kapuso ng Senado. Ang oras po natin, alas 8:57. Radyo na, ha? Hindi pa. Labanan ng fake news. Dapat po. Aray, susok, maliit, hindi pwede yan sa may trabaho. Kaya may paring C, sapat ang B-vitamin C para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-paring C araw-araw. Vitamin B1, B6, B12, the generic name of Parex B complex. Symptoms persist with multi-doctor. Parex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw. Mag-Parex B araw-araw. May high cholesterol to diabetes. Oh no! Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Helps block sugar and cholesterol spikes after meals with proper diet and exercise. Yes! Say yes to Glucopro. Medical supervision. Yun ang quality yan. Say yes to the super fiber. Drink Glucopro. Charo Santos po, nag-nursing student ako noon. Kaya sa gamot, alam kong dapat di lang basta abot kaya. Pinipili ko yung abot kaya pero de kalidad. Right. Kaya sa butika, laging itanong, may right man ba nito? If symptoms persist, consult your doctor. Kapag pumipili ng gamot, dapat yung abot kaya, pero de kalidad. Right man. Check sa quality. Check sa affordability. Aray, susok, maliit, hindi pwede yan sa may trabaho. Kaya may paring C, sapat ang B-vitamin C para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle, para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-paring C araw-araw. Vitamin B1, B6, B12, the generic name of Parex B complex. Symptoms persist with multi-doctor. Parex Vitamin B1, B6, B12.
well. Walang pipigil. Mag-RXP araw-araw. Uy! Madali yun ah. Ako nagdole kapag ako natin. Happy birthday po. Naghihintay pa rin po kami. Wala na eh. Dahil dyan, ito na po kami. Tingnan nyo naman ang aming sinyalis. Ito na nga. Listen nyo, maraming salamat sa pagsabi. Yung alon biglang lumalaki. Malakas yung kuryente, tapos yung hangin ay ganun din po. Tapos nawawala din siya. Ayun, oo. So, may posibilidad na ganito ang nangyari sa Pwede rin po, pero Roro. Sir Deo, sa ngayon po ayaw po namin mag... Yes, sir. Okay. We will be conducting a thorough investigation po sa incidente na ito. Sa ngayon, nakafocus tayo sa search and rescue. Yung missing, ang treatment po natin ay buhay sila. So, hindi po tayo nag-shift to search and retrieval. Search and rescue pa rin po tayo. Pero we will add another capability, yung technical divers natin, papadala na rin po natin. Kumusta ang seaworthiness nung barko Roro, Admiral, sir? Itong MV3 siya. Valid po lahat ng certificates niya. Yung kanyang ship safety certificate ay valid hanggang October 2026. Pausap din po natin kahapon ng Marina. Sa katunayan, nandito rin po si Secretary Giovanni Lopez sa Zamboanga upang personal na rin pong makita at personal siyang makapagbigay ng guidance sa amin ng Marina at other maritime agencies niya dito upang masolusyonan kaagad ito, maayos yung pagbibigay ng serbisyo sa taong bayan. Ayun yung squall, so biglang laki na alon, ayan na. So anyway, Admiral, sir. Sir Deo, Yes, sir. ano po, ang pag-iusap ko lang sa ngayon, Opo. kahit na hindi naman natin mapigilan siguro mag-speculate. Umasa po ang lahat na gagawin po ng Philippine Coast Guard, sa po ng aming mga kasamahan sa DOTR, ang lahat upang malaman natin kung ano talaga yung naging cause ng insidente na ito. Yung Transparent po kami at bibilisan po namin yung video. yes, sir. Ayan. At isa pang issue, Admiral, sir, yung lubog na barko naman doon sa may Scarborough Shoal. Missing pa raw po yung kapitan at ilang tripulante yata. Opo, 21 po na Filipino crew ang nulan nung MV Devon Bay. Sila po ay na-aksidente at lumubog. Na-rescue po sila. Ang ginawa po ng Philippine Coast Guard, nung na-receive namin yung distress call noong January 25, agad po kaming nag-dispatch. Protocol po natin yan sa International Aeronautical Maritime Search and Rescue Manual. Yan po yung mechanism na sinusunod po natin pagka may foreign flag vessel na involved or yung area po ay nasa exclusive economic zone o sa high seas. Nag-dispatch po tayo kaagad ng distress call sa mga MRTC, yung mga Maritime Rescue Coordinating Centers sa region around South China Sea. At narinig din po yun, narinig din po yun ng Hong Kong Maritime Search and Rescue Coordinating Center. At yung China Coast Guard, dahil ang bottom line naman, pag Coast Guard ka, talagang saving lives yung ginagawa. Saka responsibilidad po talaga ng lahat ng marino nasa loob sa sea po yan. Rescue po nila yung naka-recover sila o rescue ng 17 Filipino crew. Ngunit sa 17 na yon, 15 po yung buhay. Mayroon pong dalawang ay hindi po sinrender. So, pasalamat din para tayo sa Chinese Coast Guard, Admiral Gaban, sir. Kaklaruin ko lang din po, Mr. Teo. Yes, sir. Sa larangan po kasi ng search and rescue, universal na obligation po ng lahat ng bansa. So, pag mga ganyang sitwasyon, yung mga
komplikadong usapin bawat sa teritoryo, sa prescription. Parang set aside muna dahil mas mahalaga yung buhay ng tao. Kaysa yung ibang issue. At wala po kaming direktang pagkikipag-ugnayan sa China Coast Guard na nangyari na yan sa pag-organize ng rescue. Ang Hong Kong Maritime Rescue Coordinating Center po ang kausap ng Philippine Coast Guard in our capacity at the Manila Maritime Rescue Coordinating Center din. So parang one personality ng Coast Guard na nangyari sa sitwasyon. At Governor, maraming salamat po at siguro mamaya o bukas hindi po may na-update mula po sa isang kapal. Thank you. Sabi niya po, At kumusta daw sa Yes, thank you po ma'am. Thank you sir. kaibigan na Commander ng Philippine Coast Guard, Admiral Ronnie Hill Gavan. At eto na ang ninaw ng bayan, pero word of the day muna tayo, Sister L. Ang nabanggit na natin ang word of the day na tayo denied. Yes. So, Okay, at ang ninaw ng bayan ay nandiyan sa may alayo, nasa Kupang. Barangay Kubang sa Antipolo City para sa ating Malakas promo. Ninong Sherwin, Ninong. Tutok sa Diesel Instant Banana ng Instant 1,000 pesos sa Malakas promo kasama ang Pride Edition. Malasasa na pakinig at manood sa Diesel Hits. Ninong Sherwin. Yan, dumayo nga ang ating team dito sa Kupang. At kamamalakay na napakatarik ng daan dito sa Kupang Antipolo. Mataas na... Malinis ah. Oo, malinis kasi kadadaanan ng Bisorero. Nahakot lahat ng mga kalat dito. Pero ito nga sa Barangay Kupang, malakas ay nakatutok palagi sa kanyang cellphone itong Grab driver. That's si Kuya, pangalan mo? Jonathan Padre po. Jonathan Padre. Jonathan Padre. Jonathan. Ay, good morning, Jonathan. Padre Jonathan. Good morning, Padre. Good morning, Lakay. Ayan, kumusta ka, Padre? Ayan. Ay, tama-tama Lakay. Padre Red Villeno po. Ayan. Ayan, okay, kasama si... dalawang item yan. Katwak na rin, katwak. Ang katok ay. Ilaw mana. Kakabita nga algaw. Yaman at nakpinga ba na nagulong mo sa dakanser. Pagkatatangan na Agding-dingin kayo. naira na nga dakami na patangan ka. Ayan, patay, nag-Espanyol na kami. Ayan. Kaya pala sabi ko yung accent ni Kuya Jonathan, Ilocano eh. Ilocano sir, Ilocano. Taga ano kayo? Isabela. Delphine Albano. Oh, Delphine Albano, Isabela. Ayan. Oo, ayan na. Nanay ako. Ginawa kayo. Ayan, ayan. Dahil nakikinig ang mag-inang si nanay. Yan, hanggang muna na. Ay, Carmen Padre po, sir. Carmen. Carmen Padre. po. Carmen Padre at saka si Father Padre. Ayan. Jonathan lang. Ayan. Dahil sila ay avid listener natin, Ilocano pa. Bigyan mo sila ng tig 1,000. Isang 1,000 agad. Grabe. Ay, ako natin sa sir. Yung mga kapag sir. Ay, wow. Pinisi, ipapang sir. Ayan. Nakakatawa naman sila. Kasi sir, noted grocery. Ay, wala po, Jonathan. Awan, vitamin D na yun Vitamin E. Hinahanap na yung vitamin D. Hinahanap ang vitamin E mo. Andrutan, Likong Wilson ko, paano yan? Hinahanap ang vitamin E. Ayan, parinante, ha? Hinahanap ang vitamin Emperador. Ayan. Hayaan mo, isusunod natin yan. Chill ka lang, agsubli kam to dita. Oo, Ayan, oo. Nasa TV ka na, manang. Oo, nasa TV kayo eh. Sabihin niya na mga nato sa Delphine Albano sa... Ma-shout out ng shout out. Ito. Kasi doon ako sa simula, kahit wala na ako doon sa dulo, ngayon. Tapos, ultimo, pwede pang gumawa ng iba pang adjustment according sa condition. Hindi naman yung unreasonable
reasonable na demand. Pero sa gusto kong malaman ng publiko yung pre-trial proceedings eh. Dito ba babasahan na yung mga saktan niya, acknowledge at yun na yung magaan na siya ng guilty or not guilty. Ito na ba yun? O pagbabasa lang po ng kaso niya? Well, sa tanong mo yan parang dito, yes and no. Okay. So, babasahan ng saktan, yes. Okay. Kasi yung proposal ng prosecution noon unang beses natin, maririnig ano ba ang saklaw ng charges laban sa kanya. Pero, ang pagkakataon ng defense na konting pagkakataon ng defense para kontrahin yung mismong charges. Okay. Sa hearing na ito, ang tanong ay sa stage ng pre-trial kasi hindi pa tanong na are you guilty or not guilty? Pre-trial yun, di ba? Sa pre-trial, ang tanong, ano ba yung kaso? Ipapaalam sa kanya. Oo, at sino ba ang dapat sagutan? May proposal yung prosecution. Ito yung naalala nyo nga, yung tatlo lang, three counts of crimes against humanity, hati-hati ako yung parang thematic yung pagkakakategorya. Pero kung ano man, ito ay kumbaga formal na ipapaalam sa kanya or in person. Tapos may pagkakataon silang kontrahin. May pagkakataon silang magsalita ang victim. Kaya mukhang hearing. Kung sa atin nga, tawag na natin trial na eh. Pero pinapaliwanag ng ICC, when you say trial, we're talking about the guilt of a person or yung ultimong, kumbaga, presentasyon ng ebidensya. Ito, may ebidensyang lalabas, may witness na uupo, at matagal din ito makaabot ito na hanggang ngayon, or the kidnapping, the arrest of the president, the act of a corrupt president, of a corrupt government, una, updated na dinidikit na yung pagkakakulong sa kanya, pag-kidnap sa kanya sa issues of corruption, and second, nag-expand na yung ICC ng kanila, kumbaga cast of character. Hindi na lang yung mga kapamilya ang kinukot at kinomonitor, hindi pa yung malalapit sa kanila. Timely ito kasi I'm very sure sa investigation lumabas na kung sino-sino ang mga kaligid. Pero for them, Ingat po, God bless po. Telegraph that they are monitoring, they submitted documents, submission to the ICC. Yes, sir, drop na natin sila. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po mga pansamantala, tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po. Salamat po, ingat. Si Atty. Cristina Totti, ICC Assistant to Counsel. Tuloy ang Feb 20. Tuloy, wala na mga oras natin alas 9:29 dito sa One on One. Walang personalan. One on one. Walang personalan. Kailangan nyo ng gamot pero gusto nyo makamura. Ang paalala namin, hindi dapat tayo nagpapabudol. Dapat di lang basta makamura. Pagdating sa gamot, doon dapat tayo sa dekalidad.